Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 16 to 31, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. Ay, may pupo. Yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto mong makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading kaya ng Aquarius, iba ang general at iba ang personal reading. At paki-research na rin ang vice versa at ang resonate daw. Yan, para mas hindi kayo maligaw sa ating reading. Okay, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Pag hindi nangyari sa inyo at hindi naman tumugma sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy ang ating nakukuha. Pakirespeto na lang kung kanino energy ang ating nakukuha. Okay. Para kay Aquarius. Bibi Chang, abo na yun. Aso ko. Ano ko nasa ilalim. Aquarius. Meron kang ano. Ay. Tingnan natin. Unahin natin tong ano mo. Bilog. Bilog eh, no? I will have the box. O, diba? You will receive a gift. Maaring makaka-receive ka daw ng gift. Hindi ko alam, basta gift. Maliit man o malaki yan. Pera man yan, bagay man yan, pagtulong man yan, o gift from the universe man yan, o diba? Kung ano mang gift. You have to think. And we have Wind Chime. Peace and harmony. Yan, magkakaroon ng mga peace and harmony this week. Siyempre, unti-unti ka nang magiging okay this time. And Grasshopper, situation is in the balance that require careful handling. Yan, kailangan mo daw na balance situation, ano, sa pera mo man yan, sa relationship man yan, sa trabaho mo yan, sa lahat, overall, ng mga ginagawa mo sa buhay mo. Also sa health, you need to, lahat is kailangan balance. Tingnan mo siya, di ba? Iba sa inyo health to. Kasi di ba kumakain siya ng damo? Kailangan healthy, balance, o kaya mag-take an exercise, take a walk, ganyan, no? And we have the Archway. Nandito yung may mga new opportunities, possibility na may mag-open na bagong path sa'yo. Ibig sabihin is, we have the peace and harmony kasi maaaring ito yung, kung hindi man siya bagay o ano man maaaring ito yung ibibigay niya sa'yo. Na ikaw is lalaya sa isang sitwasyon na maaaring nakakaramdam ka ng sadness. Basta kuhanin mo lang, nakakaramdam ko ng sadness, sa mga lungkot, hignapis, o kung may mga bagay-bagay na gusto mong solusyonan in life, maaaring ito yan, no? Iba sa inyo, siguro opportunity, ganyan. May mga opportunity ka na maaaring gagawin, di ba? O umpisahan, ganyan. Halimbawa, i-help mo yung mga kakilala mo, ganun. O kaya magagawa ka ng bagong project, ng business, kung ano man yung opportunity na to, no, na mag-o-open para sa'yo. Kung ano man yan. We have the January ngayon. Di ba? In temporary situation. January is the beginning. Di ba? And also, kung titingnan mo siya, parang ice siya, di ba? Sabihin, the balancing din. Ganyan. Ingat din kayo kasi maaaring ito is malamig kasi, di ba? Maaaring iba dito is nakakaramdam ng mga pagkasipon, lamig, ganyan, dryness, kung ano man yan, na medyo cold. Also, the beginning, the January is the beginning. 1 week, yan, 1 month, yan, ingat kayo. Kung o kaya naman ito yung mga birthday ng malalapit sa puso mo, o kaya birthday ng anak mo, birthday ng kapatid mo, ng pamangkin mo, ganyan. O kaya by January is, ito yung may mga gagawin ka opportunity, no? Yan, may mga gagawin ka opportunity, o kaya starting by this month is maaring ngayon na may mga gagawin ka ng balancing. Unti-unti na magiging balance at magkakaroon ng peace and harmony sa buhay mo this time. May mga temporary situation, Alam ba, mga temporary sadness, temporary
pain, temporary ill, mga temporary pagkakaabalahan, doing passion, temporary sahod, anything temporary na situation na mangyayari sa buhay mo. Pansamantala lang. Bakit bali-balik ka naman to, te? We have the 6, 8, 11, 14. Ingat to, dito si Fox. May may nagpapanggap. Okay. So, nakatalk sa'yo, yes, may mga, mukhang may mga pagdadaanan ka. Pero we have the rin kasi, Winchim. Maaaring mga temporary problem to. Ayan, no? Kasi andito si temporary situation, di ba? Maaaring may mga iisipin ka, no? Maaaring, huwag mo naman sanang maging habit ang emotions, ha? Hindi nakaka-good yun sa'yo. May mga iisipin ka o pala isip ka lang talaga, no? Every night na yan. May mga magre-reflect sa'yo, siguro mga problema from the past na parang mga nasayang na situation, nasayang na sandali at panahon, mga ganyan, may mga nasayang, kumbaga. Andito yung pagtithink ng mga bagay-bagay na gusto mong i-clear or solusyonan, hindi pa siya magiging totally clear, ganyan. Baka may iisipin ka, no? Kaya medyo magiging emotions ka. May pagkalito, ako nakikita, medyo malilito ka ata. May mga pag-aalala, may mga doubt ka na mararamdaman sa mga bagay-bagay. O kaya halimbawa may magkakaroon ka ng debate. O kaya conflict man yan, ganyan. O kaya may mga gagawin kang, you give an effort and hard work. Maaring medyo gagawin mo yung isang sitwasyon mag-aalangan ka pa. O kaya may tao dito na kakausap sa'yo, na makikipagtalo sa'yo, na may pag-aalangan ka kasi baka isipin mo na baka nililing lang ako nito, niloloko ako nito. May mga isipin ka. May doubt, worry, at pagkalito ka. Ganyan. May mga negativity din. Ingat ka rin kasi andito talaga siya. Kung titira mo, hindi ba? Hindi naman siya good. Hindi siya medyo good. You need to trust more to your intuition dito sa nakita ko. Trust mo yung instinct mo, ganyan. And then, kailangan mo, huwag ka masyadong mahina this time. Andito rin yung mag-ingat ka rin when it comes to your desire. Ganyan. Pag hindi mo pinag-isipan to, maaaring maloko ka. No, this time. Ingat ka pa rin. Basta more trust to your intuition dito. And also, may mga paninindigan ka raw this time. Yung halimbawa, may nakapag-debate sa'yo. O kaya may kaaway ka o may nainis ka. Ganyan. Maaaring paninindigan mo yung sinabi mo. Ganyan. Maaaring sabihin mo na, hindi ganyan, ganito. Sa tingin mo, ganito na lang kaya. Siguro in a good way, no? Kasi hindi ka naman siguro in a good way. Siguro kasi yun sa Japan kasi, Stoga Kagami, ibig sabihin, the mirroring, di ba? Mirroring. Kung itong kaharap mo, napakasalbahe naman, di ba? Matutokso ka na magiging salbahe ka rin sa kanya. Parang ganon. Baka ganun. Siguro depende, no? Kasi andito si pagtatalo Iba sa inyo, yan may mga tao na masyadong abusuduhin niya yung kaibaitan, yung understanding, kaya nandito rin siya, no? May mga mag-aabuso sa'yo, ganyan. And then makakaramdam ka ng pain, either to your activity, physical activity, either dito sa pag-aaway o hindi pagkakasunduan dahil dito sa sitwasyon na to na someone's wearing a mask ka, yan, may cheating. Hindi lang, ang cheating kasi is sa lahat, kaibigan mo, mga nakakausap mo, asawa mo, boyfriend, girlfriend mo, as in, lahat, no? Ingat ka. Yan, may mga talaga, may mga hindi mapagkakasunduan, no? Maaring, may mga sitwasyon na maaring hindi pa natapos talaga. Dito. Kasi may mararamdaman mo dito, siya, may mararamdaman ka daw na medyo depression din. Ingat ka sa kasi nandito rin, di ba, si January. Sabi ko sa'yo, di ba, may mga illness ako nakikita sa'yo. Baka, mag-relax ka lang din muna. May sadness, pero there's a sadness, pero there's a transformation, pero maaari yung transformation na yun is mag-aalangan ka. Iba sa inyo siguro, andito na rin yung paglilinis sa
sa bagay-bagay. Siguro may mga itatapon ka, aalisin kang sitwasyon, ile-let go mo na sitwasyon, kasi may transformation din tayo. Pero andun yung pagiging emotions mo, no? Sa nakikita ko dito. Panindigan mo yung mga dapat mong panindigan. May mga actionan ka raw this time. Pero alam mo, kung katabi niya si Fox, kasi maaring may tao na mayroong desire siya na makikipagtalo siya sa'yo para makamit yung gusto niya. Kumbaga, kung siya is may, kung ano mo lang sa'yo dun kung halimbawa may mga napagkasunduan kayo in the past, ganyan, o kaya naman, in the past, o maaring hindi pa yun tapos, o kaya naman may mga bago kang makaka-situation this time na maaring hindi yun magpapatalo, kasi nga, ganito siya. Ganyan, paninindigan niya na siya yung tama, panindigan niya na hindi siya nagsisinungaling, ganyan. Pero cheating yan kasi nag-wear siya ng mask. Untrustworthy yan. Mag-ingat ka lang din dito sa tao na to. Kasi doble karo to. Maaring ikaw, pwede rin kayo kasi to. Kasi maaring kayo, yung kahit nainis na kayo, pero magpipigil kayo. Mga ganun. May tao na makasarili, no? Ingat ka kasi may nagmamatcheck sa'yo. Tingnan natin ang iyong energy, Aquarius. Oh. The Queen of Swords. Bakit? Energy niya this week, this second half. Okay. Okay, iba sa inyo. Okay. Pag dito na talaga ikaw sa paglilinis talaga. Pero you're reminiscing the past, bad and the good memory, no? May mga maaalala ka na mga dating karelasyon mo, family mo, anak mo, dating sitwasyon mo na masaya ka, na may mga bad and good things yan. Maaalala mo daw. May mga, yung childhood friendship mo, yung maliit ka pa, may mga maaalala ka na in the past situation, ganyan. So, nakatok sa'yo, ang energy mo this time is, may mga ayusin ka raw at may mga kakausapin ka actually, no, dito. May mga sitwasyon na maaring lakad o yung mga biglaang lakad o kaya may mga kakausapin ka para ayusin ang isang bagay. Ganyan. Ganyan. Parang may aayusin ka this time. Aayusin or may kakausapin ka. Ganyan. Yung iba sa inyo, ganun ang nakikita ko. Parang may nagkaroon ng isang situation na frustration sa nakikita ko dito na maaring maaring ito yung aayusin mo, no? Hindi ko alam kung nangyari na to in the past sa'yo, pero parang there's a frustration happen kasi. May frustration na nangyari sa'yo na doon ka na-trap sa painful na sitwasyon na yun. Tapos parang kakausapin mo at aayusin mo ata yung sitwasyon na yun. Iba dito may mga lakad. Maring yun ang lalakarin mo, no? Sa nakikita ko dito. Iba naman sa inyo, siguruhan din nyo. Iba dito, may babalik ang isang situation eh. Parang handun yung ano to? Ang tawag dito sa ano na to? Alam niyo parang, alimbawa, meron, kasi ito, di ba, meron ni debate. Tapos meron dito si time. Tapos dito, maaring yun yung past situation mo or sa iba is mangyayari pa lang Diba, may nangloko sa'yo. O kaya medyo hindi natapos na situation, ganyan. Parang kakausapin mo yun para magkaroon kayo ng pagsasaayos dahil dun sa problema na yun. Dahil dun sa naging frustration na yun. Ganun ang nakikita ko. Maring kakausapin mo siya. May mga i-clear kang sitwasyon this time. At mga kakausapin, ganyan. May mga pagkilos this time, di ba?
May mga pagkilos kang gagawin. May mga i-move on ka or may mga tatapusin ka na gusto mong matapos ng isang situation, ganyan. Iba dito, may mga ikakat na kayo sa buhay nyo, ganyan. May mga gagawin kayo na pagre-revert. May mga actually may hinihiling kayo oh. Parang hindi yung sitwasyon na to na iba kuhanin mo lang yung sa'yo dito. Iba parang unstoppable yung gagawin mo this time kasi ayaw mong ayaw mo na dun sa part ng frustration na yun. Halimbawa, mag-example ako para mas maintindihan nyo. Kunin mo lang kung sa iyo to. Halimbawa, merong frustration na nangyari sa akin tapos pero hindi pa natapos yung tension na yun. Tapos, pupuntahan ko siya o kakausapin ko siya o aalis ako para ayusin ko yung time na yun. Tapos kakausapin ko yung sino man yung sitwasyon na yun o ano man yung sitwasyon na yun. Pipilitin ko na masolusyonan. Kakausapin ko para mapilit kong masolusyonan yung sitwasyon na yun. O kaya may susuportahan ka na gano'n ang situation. Halimbawa, may nag-scam sa akin. Halimbawa lang may halimbawa nag-scam sa akin. Pero kakilala ko yung nag-scam sa akin. Tapos, pupuntahan ko siya. Kasi hanggang ngayon, hindi yung mawala-wala sa frustration ko. Kasi syempre, iba, parang kakilala kita tapos gaganunin mo ko. O kaya may nangutang na lang sa akin. Pupuntahan kita. Ano ba talaga? Babayaran mo ba ko o hindi? Makakabayad ka ba o hindi? Ano bang ano mo? Yung mga ganun. Bakit ganun ginawa mo? Parang hahanapan mo ng solusyon yung part na yun. Parang pipilitin mo siya. In that part, bakit ganun? Bakit ganyan? Ganun, maaaring may pag-uusap. Okay naman itong sitwasyon na to is ikaw ang susuporta. I-vice versa mo siya. Maaaring ganun sa iba. Anak, ano ba yan? Yung anak ko, pasensya, ang busy ng anak ko. Anak, dito ka sa, ba't nasa ilalim ka pa? Parang elip lang tong anak ko Anong parating kay Aquarius? Ay, parating. Biglang bumaksak. Ow! Devil, May mga sakim. Eto na ata yun, Pero itong part na to, pwede mo siyang gawin, pwede mo siyang, kasi nandun yung iba is, it's up to you to make it happen ito. Parang gano'n. Ang nakakita ko. Bakit 5 of Wands? Ano po? Sabihin, may taong sakim dito, no? May tao palang manluloko. Okay. When it comes sa parating sa'yo, is may tao, siguro ito yun, Hindi ko alam, pero parang nagkakarugtong siya. May mga tao na maaring nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan in the past, ganyan, maaring ngayon, either iintindihin mo na siya or either magkakabati kayo. Ganun na nakikita ko. Handa yung sitwasyon na magkakaroon ng harmony or magkakaroon ng understanding or magiging okay na yung mga pag-uusap. Kumbaga, handoon yung may pupo. Kumbaga, nahandun na yung magkakaroon ng peaceful situation. Ganyan. Pero, kung sino man ito, sa nakikita ko dito, someone's thinking pa rin na very emotional ako nakikita dito, no? Kasi dahil sa healing, kumbaga, magkaroon man ng isang pagkakabati sa isang sitwasyon dahil siya is niloko man siya o nagsinungaling itong tao na to, ang nakikita ko sa'yo, magiging very emotional ka rin this week sa nakikita ko para may mga iti-thinking ka na isang sitwasyon na gusto mong makamit yung bagay na yun. Parang i-hide mo yung feelings mo. Parang hindi yung sitwasyon mo na yung wish come true mo na iyon, makamit ko man o hindi. Parang okay lang. Siguro is destiny, parang ganun. May hihilingin ka, pero yun nga iba, dito magkakabati-bati. Tapos yung may mga hihilingin ka na isang bagay na makamit mo man o hindi, parang wala ka na lang din. Parang okay lang, ganun. Pero syempre, hinihiling mo pa rin kasi this is the wish come true to you. 9 of Cups. Diba? 9 ka lang Hindi siya nag-10 Makuha mo man o hindi,
okay ka pa rin. Pero syempre, the best is makuha mo yung mga pangarap mo, di ba? Ganun. Yan, may magkakaroon pagkakabati. May nakita kong tao dito na medyo takot siya kumprontahin siya. May tao na takot kumprontahin mo. Baka ikaw ang kukumpronta o kakausap. Medyo may kaba siya. Nakita ko dito. Yung iba naman sa inyo is, may mga iisipin daw kayo this week na isang situation na kung ano yung mga gusto mo nang alisin sa buhay mo o kaya maghahanap ka ng magsisiyasat ka, ganyan. I-withdraw mo or aalisin mo sa buhay mo o kaya sisiyasatin mo yung mga solution na meron ka sa ngayon. Ganyan. Tingnan pa natin. May mga pagsisiyasat sa sarili. Ano ba yan? Ano ba yan? Nako, mukhang Sorry Medyo hindi maganda yung iba nakita ko. It's more on parang may difficult situation ka na kinakaharap, no? O kakaharapin. May nakita rin, mayroon kasi isa ditong bagay na hindi mo makukuha yung justice mo. Hindi mo makukuha, kaya pala 9 lang yung cups mo. Hindi mo makukuha complete. Yung pinapangarap mo na makamit mo this time. May nakikita akong corruption, may tao na dishonesty, hindi totoo. Parang may nangyaring isang situation na hindi naging unfair, hindi siya fair, ganyan. Kung ano yung mga gusto mo hustisyahan, ganun ang nakita ko. Hindi mo daw makukuha yung ibang wish come true mo. Dito. Kasi ito puro pangit yan yan. May mga sinungaling, magnanakaw, ganyan. Betrayal, kaibigan mo man yan, kamag-anak mo man yan, karelasyon mo man yan. Diba sabi ko sa'yo, nandito si devil. Diba? May corruption kasi. Maaring hindi mo makuha yung hustisya na yun na hinaasam mo sa iba sa inyo. Medyo weak kasi yung energy na to. Kaya nakita ko dito, mag-ingat din kayo sa diba, we have the January. Ano ba to? Tagalog. Sa body nyo. Sa katawan nyo. Karada, sasabihin ko na sa karada nyo. Yan, ingat kayo. May mga sitwasyon na parang gusto mong pagtsagaan o pinagtsatsagaan mo na lang. Ganun nakita. Iba dito nagkakaroon kayo ng chronic fatigue, masyado ang dami yung iniisip. Ang daming pumapasok sa isip nyo. Masyadong malalim. Ano dapat iwasan ni Aquarius? King of Wands. King of Wands. Dapat iwasan. The Knight. The King din, no? The 7. The Devil. Okay. Devil, dalawa na yung devil mong lumabas, diba? Okay, ang dapat mo daw iwasan is yung isang bagay. The King, the Devil, and the Knight. Iwasan mo daw yung isang bagay na kasi this is a devil Kung nakikita ko dito, parang you are releasing yourself sa isang situation mo sa buhay Parang i-release mo yung sarili mo. Halimbawa, sa toxic surrounding, sa tao na mga nagsisinungaling sa'yo, sa tinatahak mo na sitwasyon na very toxic, ganyan. Mga kaibigan, karelasyon mo man yan, ganon.
parang i-release mo daw yung sarili mo doon. Parang nakikita ko na yung paglaya mo doon sa sitwasyon na yun, ano? Parang gusto mong makalaya o ilalaya mo na yung sarili mo doon. Kasi dito we have the king. Ay, dalawa pala siya, oh. Isa lang pala to. Maluga. Niloko ako nito, ah. O, di ba? Parang magkakaroon ka na ng isang bagay na mental clarity na gusto mong gawin o umpisahan this time. Ganun. To release your stress, to release yourself sa dati kang sitwasyon na toxic, na natrap ka, ganyan. Yun, iwasan mo na bumalik muli sa dati doon, sa sitwasyon na yun. Yun yung nakita ko to. Umiwas ka doon. Na bumalik sa sitwasyon mo na dati kang natrap, na dati kang na-stress, na mga taong may nag-control sa'yo, mga sitwasyon na hindi ka nag-growth. Yan, alis, kumbaga, totally release yourself sa mga bad situation happen sa buhay mo. Ano yung mga namang nangyari sa buhay mo? Naloko ka, na-scam ka, ganyan, di ba? Kumbaga, wag nang mangyaring muli yung sitwasyon na yun, no? Kasi andito na ka na kay devil na releasing. Kasi yan na king na yan, eh. Di ba? Kumbaga, magkakaroon ka na ng mental clarity na hindi ka na babalik sa dating ikaw, ganyan. Sa dating mga tao na naging sakim, ganyan. Hindi ka na babalik sa basta kung ano yung sitwasyon na meron ka in the past. Huwag iwasan mo na totally release yourself dun sa sitwasyon na yun. Na huwag na uling maulit. Kasi, kumbaga, and also, andito na yun kasi yung pag-reclaim ng iyong power, ano. Kumbaga, nagkakaroon na maunti-unting pagbabago kasi sa sarili mo. Ganyan. And be independent, ang sinasabi rin dito. Sa love isa lahat. Tandaan nyo, maritime vice versa, ha? The love is the Hierophant. Bakit Hierophant ang love? Kapatid mo, karelasyon mo, anak mo, malalapit sa puso mo. Ay. Saan na yun? Yung card mo, kung saan nagpupunta. Ay! Maluga. Ano ba yan? Okay. When it comes to a love, napaka-very care mo. Napakabait mo when it comes to a love. Binavalue mo talaga mga kaibigan mo, karelasyon mo, lahat as in. Pamilya mo, kasamahan mo sa trabaho. Ikaw lang ang nagbavalue. Pero yung mga nasa paligid mo, kaibigan mo, asawa mo, o karelasyon mo, hindi ka nila binavalue. Andun yung sitwasyon na masyadong mabait, alam mo yun, yung masyado kang mabait. Kung dito pa lang, di ba? Dito pa lang kasi nakita ko na masyado kang weak yung energy mo Kaya masyado kang mabait sa kanila. No, na hindi mo na napapansin na inaabuso kanila. Alam mo yun? Yung kumbaga kukuhanin lang nila yung at least nakakasalumuha mo din yung hanggang sa makuha lang nila o ma-achieve lang nila sa'yo yung kailangan nila. Ganon. Sila yung mga tao na cheating, ganyan. When it comes sa love, hindi sila totoo. Marami ka rin kaibigan na hindi totoo. Ayan, mga nasa paligid mo totoo. Kumbaga, hindi ko lang maintindihan kung bakit nagkakaroon sila ng insecurity sa'yo, no? Or vice versa. There's an insecurity kasi. Yan. Andun din yung sitwasyon na pinagchichismisan ka nila. Pag magkakasama sila at nakikita sila, kung sino man itong mga tao na to, pinagchichismisan ka. Ganun. Parang pag may kailangan sila, ganun lang. Kasi you're helping Good advisor ka rin. Baka sa inyo, maaring kayo nurse, healer, doctor, lawyer, teacher. Ganyan. Mga caregiver, yan, mga ganyan na nyo. Yung nakaka-heal kayo ng tao. Ganyan. Tapos hanggang sa hindi mo napapansin. Siguro napapansin mo na ginagamit ka lang. Basta kayo yung hindi man kayo in a part na sinabi ko mga yun,
Kayo yung tao na nakakahil ka ng nararamdaman ng tao, ng problema nila, pwede ka nilang hingahan, ganyan. Kasi you value, binavalue mo talaga sila. Tsaka iba sa inyo, ano talaga kayo, maka-Diyos. Yun, ano, minsan nararamdaman mo na ano, na parang hindi ka, bakit hindi ako sapat? Parang may alam mo yung binigay mo yung effort and hard work mo sa kanila pero hindi ka naging sapat sa kanila. Ganun. Kasi why? Sakim sila eh. Kasi 'di ba devil nga. Dalawa na nga devil lumabas sa iyo. Kaya huwag mong isipin na na magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Tapos yung sabihin mo na magkakaroon ka ng napakiramdam mo parang hindi ba ako worth it? No, hindi. Sila yung hindi worth it. 'Di ba? Kaya kailangan wag mong isipin na hindi ka karapat-dapat bilang para mahalin ng isang tao, no? Kasi sila yung mali. Kasi sila yung mga cheating eh. Yes, nagkakaroon ng frustration when it comes to a love. Ang daming frustration. You feel independent or you feel alone in a relationship, sa nakita ko dito. Parang nag-iisa ka lang. Para hindi ka kung sino man mga to, hindi ka dinadamayan. Kasi, nag-cheat sila, niloka nila. May mga nabababae ng lalaki, tinichichismisan ka nila, ganyan. Puro pagsirurin. Kaya dito rin talaga si Fox. Diba? Pera. Ang hirap mag-love, ano? Kung sa amang love yan. Tingnan natin si Nine of Pentacles. Ay, yung kaperahan this week. Ay. Ay. When it comes sa yung pera this week is, yes, you want to achieve something, no? Ayun, nag-aalala, may pag-aalala, ganyan. Andun din yung mga sitwasyon na medyo mabagal yung processing ng money, no? Sa nakikita ko dito. Medyo stuck siya. Hindi siya hindi siya lumalago. Ganyan. Na-stuck siya. There's a lack of success when it comes to money. Sa nakikita ko dito. Parang ang nangyayari kasi sa'yo is overflow of, pagtapon. Ganyan nakikita ko sa'yo. Yung sa iba ha, siguro sa iba. Pero ang slow kasi nito. Stuck siya. Stuck to. Hindi siya nagsasucess sa ngayon. Sa ngayon, hindi pa naman. Medyo mabagal yung pasok ng pera sa'yo. No? Kaya siguro iba, kaya rin nag-aalala, nagkakaroon ng anxiety, stress. Medyo delay ang iyong money this time. Sa nakita ko dito, may delay siya. No? Pero alam ko na alam mo naman daw yung katotohanan. Bakit daw nagkaganon yung pera mo? May alam mo daw yung katotohanan na yun. Bakit hindi nag-success yung pera mo? And then also, may nakikita ko dito na siguro naging irresponsible ka when it comes to money. Siguro siguro lang marami ka nakapagkagastusan o kaya maraming talagang lumabas na pera, ganyan. Hindi ka slowly when it comes siguro sa paglabas ng pera, ganyan. Kaya medyo hindi nag-success yung money mo this time, no? And this time, you need to learn na rin, sa natak. This time nga maging ka na. Kailangan mo nang manindigan na hindi na magiging muling ganun. Kaya nga si Devil na handito, di ba? Kaya sabi ko, releasing yourself in a old version of you, yung mga old mo, mga toxic situation mo, habit, mga ganyan. Yung mga lumang ikaw, lumang desisyon na Kaya ingat ka sa money mo. Tingnan natin ang advice. Baby, baluga, ano yan? Advice po, universe. May taong may taong nagsusugal. Nagsusugal ka ba? O parang handun yung sitwasyon na parang akala mo magoging okay yung magsasucess yung pinasok mong pera doon hindi naman pala nag-success. Siguro ganun. Nawalan ka na, nagkaroon ka ng hindi mo na pag-aralan. Siguro. Tingnan natin, advice. 3 of Pentacles.
43, oh. Sa ngayon na, ano, no, na nagkakaroon ng blockage sa iyo, no? Parang na-hold ka ng nakaraan. Nagkakaroon pa rin ng frustration, lalo na when it comes to money, oh. Okay. May mga cooperation, cooperation. May mga partnership, dealing, collaboration, coordination, or may mga mag-shares ng goals, ano, either, maaring iba, sa iba is community, iba is sa teamwork, ganyan. May mga collaboration, at may mga pag-uusapan, or may mga gagawin ka na mga, meron tayong priestess. May mga gagawin ka na mga priorities this time, no? Baka pagtulong o kaya makipag-collaborate ka sa mga tao, ganyan. May mga pagtulong, maaring mga pagtulong sa bata, o kaya, kasi may mga tasks and priority ka na gagawin this time. Ganun. Pero medyo may konting frustration ako nakikita. And advice. Ang advice sa'yo is try to create, again, to growth, yung money mo, yung sarili mo, this time daw is pag-aralan mong maigi. Kung ano yung mga dapat i-push forward mo, kung ano yung, kumbaga, start a new you, a new mental health, ganyan, no? Kailangan try to make it balance. This time, wag na yung dating ikaw, no? Pag-aralan mo munang maigi, bago mo gawin ng isang bagay. Kumbaga, yung mga nangyari in the past is you need to i-embodies mo yung the lesson you learned dun sa sa nakaraan mo, no? And lakas ng loob, kailangan mo ngayon ng new direction, i-push forward mo yung sarili mo to growth. Mas maganda pa mag-explore ka in a good way na magkakaroon ng happy outcome, no? The more experience that you have, the more na marami kang matututunan, di ba? Pero kung ang gagawin mo yung hindi mo pag-isipan yung isang bagay, medyo magiging katulad ka ng dati, 'di ba? Kailangan ngayon pag-isipan mo munang maigi yung mga gagawin mo this time. Mag-explore ka in a good way na hindi mo wag bigla, no? Kumbaga, pag-isipan at pag-aralan mo munang maigi, ano. Yun. Trust more to your intuition. No, maging matalino ka na this time. Para hindi, pag nagdadalawang isip ka, wag ka munang kumilos. Ganyan. Wag mo nang gawin yung dating ikaw. Ganyan. Nasabi dito. Kumbaga, start a new beginning or start a new journey sa sarili mo this time. Yun ang pinaka-the best. It's time to grow and learn, ha? Live and learn nga, kumbaga, diba? Arigato. And syempre, mag-keep ka na ng money this time. Arigato namaste, God bless.